Dr. Love, ikaw po muna. Maganda to, Dr. Love. Salamat po. Thank you, Mama Carla. Kanina na pag-usapan natin yung greed, pagiging ganid sa pera. Kayo nagtatrabaho sa sementeryo, sana araw-araw naaalala nyo, isang araw makakasama ako ditong hihiga. Mamamatay ako, ililibing dito na hindi ko madadala ang perang kinita ko. Pero yung legacy ng kabutihang loob mo na ipinakikita mo sa iba, maiiwan. Si George, kung mag-offer siya ng serbisyong katulad ng serbisyo ni Aling Marie at ibinaba niya ang presyo, karapatan na yun. Kung lilipat sa'yo at magtitiwala yung mga kakontrata niya, problema nila yun. Basta ikaw nag-o-offer ka ng mas mura. And that's what you call marketing strategy. Di ba? Wala siyang pakialam doon. Gusto niya mag-isip siya ng promo. Pag nagpalinis ka sa akin ng nicho, riregaluhan kita ng isang supot na suman. You know? May libreng kalendaryo. Kanya-kanyang trick. Kasi malaya tayo. Pero ang katahimikan dyan, ang pag-share, pagbabahagi. Hindi mo pwedeng angkinin ang buong sementeryo. Kasi hindi sa yan. Hindi nga kayo nagbabayad ng buwis eh. Diba? Aling Olympia. Kung may kausap ka, di pag-usapan nyo ilang porsyento ang para sa akin. Kasi naghahanap buhay ka rin eh. Ikaw ang kinuha ko dahil gusto kitang bigyan ng hanap buhay, di ba? Magkano bayad? 200 pesos? O magkano? 15%, halimbawa, 25% bigyan mo sa akin. May porsyento, malinaw ang usapan ninyo. Diba? So, sabi nga ng attorney, dapat sa kontrata malinaw ang mga detalye. So, ang sa akin sa inyo, maghatian na lang kayo. Huwag niyong suluhin ng isang sementeryo. At hindi mo madadalay sa hukay ang sementeryo. Diyan ka ililibing sa sementeryong yan. Napakasarap ng feeling ng isang Kristiyano na marunong magbahagi. May competition kayo. Gumawa kayo ng sarili niyong marketing strategy. Gusto mo, pag may bago, sabi mo, ma'am, ako na lang po, etong presyo ko, 800 pesos. Ipipinta ko dyan sa inyong nicho kulay pula. Bago yun, ma'am. O, ikaw na magbenta. Pag naloko mo siya, kikita ka. Yun ang marketing strategy. So, magkasundo na kayo, pera lang yan. Hindi nyo madadala sa hukay yan. Thank you, Dr. Love. Doktora Camille, kayo naman po. Thank you, Mama Carls. Alam niyo, ang swerte-swerte niyo dahil kasi yung sinasabi niyo kanina na yung ganitong klaseng free enterprise sa pagiging caretaker sa mga inaalagaan yung puntod. Doon po kasi doon sa aming sementeryo, maibahagi ko lang sa inyo. Alam niyo, nagbigay ng rules. Bawat pasok namin doon, pinakita sa amin yung bagong rule na kung magpapapinta, kailangan magbayad ng 2 pesos per feet doon sa ipipinta sa opisina. Bukod doon sa ibabayad pa doon sa caretaker. Tapos sa admin, ganun katindi. At saka talagang lahat po ng mga caretakers naka-uniforme. Para sa ganun, wala talaga na kilala yung legit ng mga caretaker sa loob. Kaya siguro tayo nagkakaroon talaga ng problema pag wala talagang na order, walang structure na organisasyon. Dahil kasi hindi imposible na talagang magkakaroon po ng sulutan. Pero siguro, maging reasonable rin tayo na talagang dapat tayong lahat gusto nating kumita. Importante yun eh. Gusto nating kumita. Kaya meron ang tinatawag na discount pricing strategy pagdating sa marketing na talagang magdidiskwento tayo para sa ganun. Kumisan, hindi ho natin maalis eh. Kahit saan tayo pumunta, kay palengke yan, pero lang siguro sa supermarket, palaging humihingi tayo, magkano ang tawad natin? Di ba palagi tayong tumatawad? Pero magtataka kayo, bakit ganun sasabihin? Bakit doon sa kabila, ang bigay sa akin ganito, bakit sa inyo ganito? Di ba? Hindi ho ibig
ibig sabihin malulugi pa rin. Nasa tama pong diskarte yan. Kasi kung hindi po tayo, yung masyado tayong minamataas natin na hindi kasi gusto ko talagang ganitong presyo, napaka-imposible na malulugi kayo dun sa presyong sinasabi nyo. Dahil kasi lahat tayo gusto nating kumita. Yung iba ang gusto kahit 2 piso lang ang kikitain, pero may kita. Diba sinabi nga nila, yung mga Chinese, kahit na konti lang ang itutubo, basta merong tubo, gusto nila yon. So sana maintindihan nyo, ano bang kahalagahan dito? Gusto nyo lahat kumita. So dahil undas po, sana maintindihan nyo, maniwala kayo dahil may kakayahan kayo. Maniwala kayo na maging masipag din kayo at tutulungan kayo ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Attorney Charles, meron pa ho kayong pahabol. Yes. Para po dun sa sitwasyon ni Miss Olympia tsaka ni Miss Joanne, gaya po na nasabi ko kanina, ang kontrata dapat alam kung ano yung, kunwari, kung ano yung serbisyo. May naibigay po silang kliyente, Miss Joanne. Base po sa nasabi nilang dalawa, hindi malinaw kung magkano ba yung kailangan ibayad na komisyon. Sabi niyo po, basta meron. Baka po mas magandang gawin ninyo is meron talaga kayong black and white. Simple lang, kahit sulat kamay. Para kayong dalawa, pag sinabi mong ito, pareho kayo ng pinag-uusapan. Wala yung ganitong usapan. And idadagdag ko lang po sa mga nasabi na kanina. Madalas po tayong nasisilaw sa pera. Nakakalimutan po natin na kaya tayo nagtatrabaho ay para makapagserbisyo. Meron po tayong mga natutulungan. Isipin nyo, kamamatay lang ng kamag-anak nila, ililibing, tas kayo nagkakagulo kayo dyan, tapos nawawala tuloy the quality of the service ba? Kahit ano pa yan, kahit ikaw ay server sa isang restaurant, kahit ikaw ay naglilinis ng nicho, in the end, ito pong mga taong tinutulungan natin, silang pinakamahalaga. Dapat byproduct na lang, kumbaga on the side na lang yung kinikita natin pera. Although I'm not saying na hindi mahalaga yun, mahalaga rin po yun para sa ating mga pamilya, pero kung maiisip po natin yung tinutulungan natin mga tao, baka mas gumanda yung serbisyo natin. So, yun lang po yung payo. Yes, maraming salamat, Attorney Charles, at maraming salamat sa ating trio tagapayo.